Alam nyo sa China, no, yung kanilang mga negosyo ay or rather yung lupa ng mga Chinese national doon sa China, lalo sa Fujian, ano? Fujian, China ba 'yan? 'Yan ay binebenta nila ang kanilang mga lupa at dito sa Pilipinas sila nagninegosyo, mga kababayan. Kung kaya't yung si Tony may nag-text sa atin dito na iyan palang si Tony Lin, ano si Antonio Lin. O ito yan palang si Tony o si Alan Lim, asawa niyan pala si Rose Nono Lim, may-ari ng mga company na na-mention sa hearing. Close associate yan ni Michael Yang. So, ibig sabihin itong si Alan Lim na ito ay close associate pala ito ni Michael Yang, mga kababayan, na isang drug lord. At itong si Rose Nono Lim ay asawa siya ni Alan Lim at may bahay sa Port Spart, no? Yung sa text, si Rose Nono Lim may bahay sa Forbes Park, kumandidato na congresswoman ng Quezon City. So mga kababayan, anong pangalan ni Antonio Lim, yung hearing kahapon? C1 Lee ba yun? C1 Lin ba yun? Ay associate pala ito ni Michael Yang na isang di umano'y drug lord. At ito pala, magkakasama pala ito, itong mga Chinese na ito, katulad nila Alan Lim na nabanggit dyan sa hearing, na associate ni Michael Yang, galing pala yan sa mga Fujian, China. At sa lugar ng San Jose del Monte, Bulacan, take note BID, kay BID spokesperson na Dana Sandoval, ma'am, no? Nagparating na tayo sa inyo ng mensahe na yung pagkakahuli ng mga 79 Chinese national sa San Jose del Monte na pawang mga walang papeles, ay yan ay malinaw na mga illegal. Nasaan na sila ngayon? Ngayon, yung grupo na yan at yung grupo nito ni Alan Lim, at yung nabanggit dyan sa hearing, ay magkakabarkada pala lahat yan, katulad nila Dixon Lim ng San Jose del Monte, Bulacan, at Juju Lim. Itong Dixon Lim na ito at Juju Lim ay sila ngayon ang nagmay-ari ng iba't ibang mga hardware sa buong Bulacan, kabilang ang lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan, mga kababayan. Kung kaya't dapat itong nabanggit natin na ito, sila Dixon Lim, sila Juju Lim, ay ang buong mga Chinese sa San Jose del Monte ay galing ito sa Fujian, China, mga kababayan. Sila yung mga kasamahan nitong si Alan Lim na associate ni Michael Yang, mga kababayan. So, malinaw na itong mga Chinese na ito sa San Jose del Monte, Bulacan, na kupo ang lahat ng mga hardware sa Bulacan, ay nagrereklamo na po ang mga Pilipinong negosyante ng mga hardware. Nalulugi na sila kasi bagsak presyo. Bagsak presyo ang mga paninda sa hardware ni Dixon Lim at Juju Lim. Magpinsan ito o magkapatid, no? At yang si Lin Wishon, no? Win Lishon alias Alan Lim ay associate yan ni Michael Yang na isang drug lord, mga kababayan, na pinaghahanap ngayon ng ating mga otoridad. At yan yung binanggit natin kanina, si Alan Lim ay asawa, take note sa mga nakikinig at nanonood, yung nakakilala kay Rose Nono Lim, may bahay sa Port Spart na kumandidato na congresswoman sa Quezon City, ay asawa pala yan ni Alan Lim, mga kababayan, mga Chinese national. So, ibig sabihin, ay kung nanalo palang congresswoman itong si Rose Nono Lim na ito na sa Quezon City, naisa na naman tayo ng mga Chinese na mga magiging politiko. Di ba? Diyan sa BID, Bureau of Immigration and Deportation, sino bang happy ngayon?
at kay Ma'am Dana Sandoval, Madam, yung tagapagsalita ng BID, matagal na natin sinasabi ito sa iyo na imbestigahan nyo ang mga property ni Dixon Lim. Wala raw itong mga dokumento sa Pilipinas na naglulungga ngayon sa kanyang malaking fifth floor na building diyan sa barangay Gaya-Gaya, lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Ito iniimbaka ng mga bakal at mga plywood. Pero front lang na daw ito. Talagang naglalabas din ito ng mga pera papunta sa China. At may bahay din daw ito diyan sa tapat ng bagong barangay hall sa barangay Muson, San Jose del Monte, Bulacan. Bakit hindi nyo ito imbisigahan? Napakaraming mga Chinese national na mga nagninegosyo na may pangalang Pilipino, pero hindi naman sila mga Pilipino. Katulad ni Edwin Pabro, Edwin Pabro na may mga negosyong hardware sa Bulacan, Rizal, Antipolo. Edwin Pabro ang pangalan, pero Chinese na Chinese ito, mga kababayan. Dapat imbestigahan ito ng Senado, mga kababayan, binanggit natin. Edwin Pabro na may-ari ng Fortune Development Corporation, Fortune Star Development Corporation. At itong si Juju Lim, hindi pala, si Jonas Lim. Isa pang itong si Jonas Lim na may mga hardware din sa iba't ibang lugar sa ating bansa, ay may-ari din ito ng mga subdivision, mga kababayan. Ito si Juju Lim. May subdivision ito sa San Jose del Monte, Bulacan. May mga hardware ito. Pure Chinese din ito, mga kababayan. At meron din siyang mga subdivision sa Santa Maria, Bulacan. Itong mga grupong itong ating binanggit ay malalapit daw ito kay Mayor Alice Guo at kay Wesley Guo at kay Michael Yang, mga kababayan, at kay Tony Yang. Kaya namamayagpag ang mga Chinese sa ating bansa dahil merong nagbibigay ng proteksyon. Kaya kayo dyan sa BID, imbestigahan nyo ito sa NBI. Kay Judge Director Jaime Santiago, sir, imbestigahan nyo itong mga taong ating binanggit. At kay PAOK TF Yusek, General Gilbert Cruz, sir, imbestigahan nyo po ito, mga taong ito. Dahil malay natin, marami din po kayong makuhang impormasyon dyan dahil ito, konektado ang mga taong ito sa Pogo kay Mayor Alice Guo. Kung kaya't nakarating nga ng San Jose del Monte, ang pagnonotaryo ni Alice Guo dahil may kakilala ito sa San Jose del Monte, di ba? Ayan, Kenji Food Channel, tama. Kenji Food Channel, yan ang problema sa bansa natin. Kenji Food Channel. Alan Lim, teka, baka yan yung sinasabi ni Atty. Galicia na nag-set ng meeting ng pagnotaryo sa papel ni Alice Guo, di ba? Baka nasa SDDM lang yan, idol. Kay Juju Lim, sinasabi mo, si Juju Lim, big time ito, kapatid ito or pinsan ni Dixon Lim na isa ring ang undocumented Chinese national ay naglulungga sa San Jose del Monte. Ang masasabi natin dito, bakit ganon? Napakaraming mga Chinese national na involved sa mga illegal. Kasi makakausap mo sila katulad ni Edwin Pabro. Medyo baluktot magtagalog. Chinese na Chinese May-ari ito ng maraming mga subdivision sa ating bansa. Fortune Star Development Corporation, marami. Kalimutan na natin iba. Si Jonas Lim, may mga hardware din yan. Maraming lupain ang mga taong ito. May mga subdivision sa Pilipinas. O kayo dyan sa Pag-ibig, kayo nakikipag-transact sa mga may-ari ng mga subdivision. Karamihan mga Chinese national. Alam naman natin maraming kalukuhan dyan sa Pag-ibig. Dapat itong mga subdivision na ito na mga Chinese national ay huwag ninyong ipa-accredit dyan sa Pag-ibig. Kasi ang Pag-ibig ay nagkakaroon ng
partnership sa mga may-ari ng mga subdivision, mga kababayan. Halimbawa, ako, kukuha ng pabahay sa isang subdivision, mag-a-apply ako sa Pag-ibig. Ang magbabayad ng monthly ko ay ang Pag-ibig. Maglo-loan ako sa Pag-ibig, babayaran ko yan sa Pag-ibig, doon ako magulog sa Pag-ibig, pero ang Pag-ibig naman ang nagbabayad sa mga subdivision, owner, developer. May patong po yan, mga kababayan. Kaya pag mga Chinese developer, wag ho ninyong i-accredit sa inyo Pag-ibig. Katulad ni Jonas Lim. Ha? Ano bang kumpanya ni Jonas Lim? Diyan sa San Jose del Monte, napakarami niyang subdivision. Diyan sa Santa Maria, napakaraming subdivision yan. Dapat to, Pag-ibig, wag ninyong i-accredit ang mga Chinese national na ito na may-ari ng subdivision dahil pag nagka-problema ay maaari kayong takbuhan ng ating mga kababayan. Marilyn Cher, shout out. KNG po channel, kaya madaming Chinese kasi Duterte. Evelyn Iskio, naloko na. Ang mga Pinoy, talo sa mga inchik. Grabe sila, nagpapayaman dito. Dapat makulong ang mga yan sa Pilipinas. Kaya tama ka dyan, Evelyn Iskio, ng Singapore, ng South Korea. Dapat talaga lahat ng Chinese dito sa Pilipinas ay ipakulong natin, mga kababayan. Kasi nagpapayaman sila. Yung pera nila sa ibang bansa, sa China, yung mga lupa nila, binibenta nila, dito sila tatakbo. Kasi tayo dito, presidential form of government tayo dito, sa kanila ay, ang tawag dito, yung bansang China, anong tawag nga doon? Komunista, no? Komunista sila, hindi sila pwedeng yumaman doon, magpayaman. Kaya ito mga binanggit nating mapangalan na ito, PAOK Chief Jose Gilbert Cruz, imbestigahan yung mga taong ito. NBI Director Judge Jimmy Santiago, sir, imbestigahan nyo ito. Matindi ito mga Chinese national ito, nagpapayaman lang eh. Ha? Sipin mo, mga Chinese national involved sa Pogo. Napakaraming mga lupain, libu-libong ektarya. Tapos maraming mga may-ari ng subdivision at hardware, mga kababayan. Sus Marsep, grabe. Attorney Joel Anthony M. Viado. Ayan Commissioner ng BID, Attorney Joel Antonio Viado, sir. Imbestigahan nyo itong aking sinasabi dahil para yung mga Chinese na ito sa ating bansa, mapalayas na natin. Kasi pag nagloko ang mga ito, wala tayong mahahabol dyan.